Bansang Pakistan, mga sangkay nakakaranas ngayon ng isang matinding kaguluhan. Ano nga ba ang nangyayari sa kanilang bansa? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay. Maraming salamat po sa inyong lahat. So eto guys, pag-usapan po natin ang isa sa nangyayari ngayon sa ating planeta. Ito po ay ang kaguluhang nagaganap sa ating mundo. Like po sa Pakistan ngayon na sinasabi na itong gobyerno po nila mga sangkay ngayon ay mukhang mayroon pong ganap na hindi po nagugustuhan ng maraming mga tao na naging rason mga sangkay na nagkakaroon po ng kaguluhan. But before we start guys, check nyo po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel sa YouTube. Okay? Ang gawin nyo lamang, isubscribe nyo po sa ibaba. Click nyo po sa ibaba ang subscribe button. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all dahil mahalaga po ang mga impormasyon ng ating inilalatag po dito. At syempre kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook page ngayon din. Alright guys, pag-usapan po natin itong Pakistan. Ayan po. Sabi po dito, meron pong tinatawag na unrest sa region ng Gilgit-Baltistan doon po sa Pakistan na nagkakaroon po ngayon ng malawakang kilos, protesta. Okay? Dahil nga po sa hindi nila nagugustuhan mga sangkay ang kalagayan ng kanilang gobyerno doon at siguro pamamahala. Alam niyo mga sangkay, lahat ng ito, again and again, naka-prophecy or naihula na sa Biblia. Itong kaguluhan na magaganap, bago pa mangyari mga sangkay, nasabi na po yan sa salita ng Diyos na talagang magkakaroon ng mga ganitong klaseng kaguluhan dahil nga po ang tao mas magiging mapagmahal sa kanilang mga sarili. Alam niyo mga sangkay kung bakit maraming corrupt officials, bakit maraming corrupt na mga public servant, mga leaders, dahil po yan sa pagiging selfish. At ang pagiging selfish na yan, mga sangkay, nakita po natin yan unang-una kay Satan Lucifer doon po sa langit. 'Di ba? Nalaman po natin yan kay Lucifer na ganoon ang kanyang ginagawa, yung pagiging ma-pride niya, pagiging makasarili niya, at nilabanan niya po ang ating Panginoong Diyos na naging dahilan kung bakit siya na po ngayon ang hari ng mga fallen angels. So ngayon mga sangkay, itong nangyayari sa Pakistan ay isa lamang po sa nagaganap sa ating planeta ngayon na napakarami, nakaguluhan. Ito, tingnan po natin. The Baltistan administration has reportedly decided to rope in the Pakistan army to ensure peace in the region and maintain law and order. O, 'di ba? Naglabas na po sila ng kanilang mga kasundaluan para lamang po maisaayos ang kalagayan ng kanilang bansa. Kasi nagwawala na po yung mga tao eh. Now this as massive protests have been simmering in the region since at least a week. Now I would like to add that the administration of the region has denied that the army has been deployed to maintain peace. But multiple reports say otherwise. Some say that the authorities have decided to deploy personnel of Rangers, GB Scouts, and Frontier Corps in big cities across the region. The administration, however, says the situation in Gilgit-Baltistan is completely peaceful and that the news and speculation regarding the deployment of the army is baseless. Isa po ito sa ano, 'di ba? Itong Pakistan, isa sa mga mahirap na bansa talaga to. The region has seen continuing anger and dissent against the Pakistani government. Meanwhile, August has been the toughest month for the cash-strapped country. It witnessed the highest number of attacks since 2014, militant attacks. So, tumitindi mga sangkay itong kahuluhan sa Pakistan. At tayo, mga sangkay, hindi na po tayo nagtataka sa mga ganitong klaseng nangyayari sa ating mundo. Sabi pa nga, habang inihintay po natin ang pagbabalik ni Jesus, magaganap po talaga ito. 'Di ba? Sa Matthew chapter 24 at sa book of Mark, mababasa po natin na magaganap nga po itong mga iba't ibang klaseng kaguluhan. Yung kriminalidad na nangyayari po sa ating mundo na lumalala mga sangkay, climate change, ano ba, global warming,
hindi pagkakasundo ng mga leader ng iba't ibang bansa. At ang matindi mga sangkay, ito po ngayong nabubuo na pag-unite din. Ang gulo no? May mga bansa, Western and Asian countries, some of Asian countries nag-aaway po. Pero may mga nabubuo naman mga sangkay na magkakakampi. No? So talagang hindi na po natin maintindihan ngayon ang kalagayan ng ating mundo. But what we need to do and what we must do, mga sangkay, is maglingkod po tayo sa Panginoon para just in case anuman at anuman ang mangyayari sa ating planeta, ready po tayo at nasa kamay po tayo ng ating Panginoon. Itong nangyayari mga sangkay na mga massive protest na nagaganap po like Pakistan ay isa lamang po sa kaguluhan na nagaganap sa ating mundo. Marami pa po mga sangkay. Now let's tell you about what all happened. A video shared by protesters gathering in huge numbers is doing Tingnan nyo. Ganyan po kadami yung nagpuprotesta ngayon. social media rounds. They could be seen expressing their discontent against the ruling administration. Sila po ay hindi kontento sa administrasyon. Diba? Hindi lamang po sa Pilipinas pala ito nangyayari. Buti nga ngayon mga sangkay, hindi na nauuso gaano itong mga rally-rally sa ating bansa. Simula po nung pumasok si President Duterte, di ba? Ang nangyayari na lamang kapag yung mga massive protest nagaganap lamang tuwing SONA, di ba? Pero mga sangkay, yung katulad nito, medyo lesson na po, hindi na po masyado. Sa bansa Angry natin. speeches were recorded with some even threatening to launch a civil war. Ano yun? Natatakot sila na magkaroon ng civil war? Pakinggan natin. Their discontent against the ruling administration. Angry speeches were recorded with some even threatening to launch a civil war. Okay, may mga iba po, mga sangkay, di umano, na nananakot na sila po ay magki-create or mangyayari po ang civil war sa Pakistan. At alam naman po natin mga sangkay na kapag nagkaroon ng civil war ang isang bansa, nagkakaroon po talaga ng total damage ang economy. No? Nagkakaroon po ng destruction sa gobyerno at sa buong bansa, mga sangkay, kasi sila na lamang po nag-aaway-away. Ito po yung nakakatakot na mangyari, itong civil war. Muntikan po dyan yung Russia. Naalala nyo yung Russia nung nag-aklas po itong si Prigozhin, ang boss po ng Wagner na mga warriors. Muntik po nilang sugurin yung Moscow dahil trinidor po sila di umano ng mga general. At sinasabi po doon na muntikan po magkaroon ng civil war kasi may mga kakampi rin po itong mga kalaban ni Putin na dati niya pong kakampi na nag-aklas. So, itong mga nagaganap ngayon sa ating planeta na kaguluhan ay isa lamang pong paalala na hindi na po safe ang ating mundo. At alam po natin kung kanino po tayo safe. Kay Lord po tayo safe. Kay Jesus po tayo safe. At kapag naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, mas nagiging secure po ang ating mga buhay. No, hindi lang po talaga normal ang nangyayari sa ating planeta. Hindi po sa pananakot, guys. Pero gusto ko talaga maintindihan ng lahat na itong ating mundong ginagalawan ngayon, nangangailangan na po ng Diyos. Ang tao po ay nangangailangan ng Panginoon kasi hindi na po normal. Climate change. Ano pa ba? Ano pa ba ang kailangan i-explain sa tao o sa ating lahat para maintindihan po natin na kapag wala si Lord, delikado po ang ating mga buhay. Especially ang ating mundo ngayon, mga sangkay, na sinasabi na po ng mga scientists na talagang anytime magkakaroon po ng malalaking distraction, lalo na by 2030. In fact, a leader was seen threatening to march to Kargil. You can see on your screens in large crowds that had gathered for the demonstrations. Grabe, no? Dami. Dapat may tunog din kung anong pinagsasabi nila kahit di natin maintindihan. Ayun. Grabe, oh. Mukhang magmamarcha to. Mga sangkay, ano ba ang mangyayari sa Pakistan nito? Magkakaroon ba ng civil war? Grabe, oh. We will not be scared of anyone. We will not bow down to anyone. If anyone creates roadblocks in our way, we will go to Kargil. अगर तुम रास्ते में टाउन पे
पैदा करोगे तो हम कारगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। खुदा की कसम, अगर तुमने किबला और रवा के अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। The protests initially erupted in the region's Kardu Ano? city. The protesters were objecting to a police report tindi na, oh. that was lodged against a Shia cleric under the controversial blasphemy law. People in the region are angry as Grabe. blasphemy laws are being increasingly used against members of minority communities. Protesters say if their demands are not met, they will march to Kargil, Grabe a to, region in guys. northern India. Ayan o, ang daming tao. Kargil is a city in India's union territory of My Ladakh. The goodness. distance between Kargil and Skardu is a mere 100 kilometers. So, ayan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa nangyayari ngayon sa ating mundo, lalong-lalo na po sa gulo doon sa Pakistan? Comment nyo lamang po sa ibaba. And now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.